Hi mga kalabs, so nandito tayo ngayon sa palengke dahil palengke day ngayon. Nakaschedule tayo para mamalengke ngayon. So ang target natin for today's video ay mga isda. Dahil nandito ang ating mga VIP, so kailangan may isda, may gulay tayong bibilhin. Kaya nandito tayo sa mga isda. Ang target natin, hindi tayo tumitingin sa mga karne. Puro isda ang bibilhin natin or kaya seafood. Yun ang target natin. Mostly pag nandito sila mama, yun ang binibili ko. Isda, gulay. Iwas ako sa meat kasi alam ko doon sa El Nido, nagmi-meat na rin sila. Tawan-tawa ako sa forma ko dyan. Lumagpas pala yung damit sa loob ko doon sa jacket ko. So ayan, nakabili tayo ng galunggong kasi parang na-miss namin yung galunggong. Ngayon lang ulit lumitaw yung mga galunggong. Ang tagal nating hindi nakakita ng galunggong kasi parang pinagbawal sila hulihin for how many months until ma-reach nila yung legal size nila para hulihin sila. Kaya ngayon lang sila lumabas. Nakalimutan ko yung right term doon. Basta yan, 140 ang kilo niya and pinalinisan ko na rin yung 1 kilong binili natin. And ayan, sa baba nakita namin yung mga maliliit na pusit. Gusto ko sanang bumili, pero as a person na hindi mahilig sa pusit, hindi na ako bumili. Nakitan lang ako. And bumili rin tayo ng yellowfin tuna na 160 ang kilo. Kasi nakita ko mga fresh naman sila and mga makikintab pa sila, kaya bumili na tayo. Masarap yan pang prito, pang partner ng ginisang ampalaya, munggo, or kahit ano basta. And after natin sa palengke, dahil mostly nga fish lang yung binili natin, hindi pwedeng hindi tayo dadaan sa bukuhan. Nagpabukas tayo ng 4 na buko. Dahil yan ang pamalit ko sa soft drinks, dahil hindi tayo nagso-soft drinks. If gusto ko ng may lasang inumin or naghahanap ako ng something matamis na inumin, ito ang aking go-to na inumin. Ang buko, yung sabaw ng buko ay yung meat niya. Yan, gustong gusto ko yung lasa niyan. Kaya hindi pwedeng hindi ako inom niyan. Sa isang buwan siguro, hindi ko alam kung nakakailang buko ako. Ang yaman na nito nila ate sa kakabili namin ng buko. And minsan naman, pag galing sila mama sa El Nido, dinadalahan nila ako ng 1 sakong buko. So, mga 10 mahigit na buko ang dinadala nila sa akin. And nahihirapan lang ako magbukas kasi hindi naman talaga ako marunong magbukas. Pero dahil sa buko, dahil sa pagmamahal natin sa buko, natuto tayong magbukas ng sarili nating buko. Kaya naman, pero mahirap. Ganon talaga pag gusto mo, paghihirapan mo. Charis. And after nga namin dyan, umuwi na rin kami. And pag uwi namin, eto nga nag-request si mama ng champorado pang merienda. Nagluluto tayo ngayon ng champorado. Champorado. Kasi si mama gusto niya ng almusal tuloy ng merienda ng champorado. Or kaya ito na yung dinner namin. Although, nagluto naman na ako. Ayan, ininit ko yung mga tira namin ulam kasi alam ko maaga siyang magugutom. So, pero nag-request siya ng champorado kaya ito. Nilulutuan natin siya ng champorado. Ano lang to? Instant champorado. Ito lang yung nasa pack yun na bibili sa grocery store. Pakita ko sa inyo later. For now, yan muna ang niluluto natin. Champorado. Hintayin lang natin maluto ang rice and goods na yan. Ano lang siya? Haluan mo lang yung mixture ng tubig. Then, hintayin mo lang maluto yung rice. Then, luto na siya. Nakalimutan ko, kailangan mo rin pala lagyan ng asukal. Ikaw na lang magtatansya kung gaano karaming asukal ang ilalagay mo. Ito lang yung nakakapagod sa pagluto ng champorado kasi kailangan mo siyang halu-haluin hanggang sa lumambot yung kanin dahil pag di mo hinalo, didikit yung mga kanin sa ilalim and masusunog. So ayaw mo naman mangyari yun sa champorado mo. Kaya magtsatsaga tayo maghalo-halo dyan para sa mahal nating mother. So yun lang guys. Shinare ko lang yung mga naganap ngayong araw. Maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. See you on my next one. God bless everyone.